Muling nanumbalik ang takot sa mga residente ng Ormoc, Leyte nang yanigin sila ng magnitude 5.8 na aftershock kanina. Saksi si JP Soriano. Mag-alas 10 ng umaga nang makaranas na naman ng malakas na pagyanig dito sa Ormoc. Aftershock pa rin ang magnitude 5.8 na pagyanig. Pero umabot pa hanggang intensity 6 ang naramdamang epekto nito, kaya may mga napaiyak. May nagbagsakang mga paninda, pati mga maliliit na bato mula sa ilang gusali. Parang gumagalaw ang masakit ang ulo ko. Malakas talaga siya kasi nalalaglag yung mga bato. Kapag sinabi nating aftershock, ito ay lindol na sumunod dun sa mas malaki at pwedeng ma-relate doon sa nauna. Sa Ormoc City National High School may mga napilayan at hinimatay sa takot. Sa open field sila dinala. Parang hinihingal na ako sa sobrang takot at kaba. Nag-pray lang po ako ni Papa Jesus, tapos po hindi po talaga kaya kasi nagpalpitate na po talaga yung heartbeat ko. Nag-stampede sila, oo. But majority is hyperventilation. Nagpanik lang talaga. Kabilang sa halos 100 binigyan ng medical attention ang isang lalaking tumalon mula sa second floor ng isang hotel. Nangyari ang aftershock 4 na araw matapos ang lindol noong Huwebes. Kung kailan nakuna ng CCTV ang panik sa Ormoc Public Market, gayon din ang pag-uga ng mga lamesa sa Ormoc City Hall at epekto nito sa mga empleyado. Nagtakbuhan din ang mga nasa downtown Ormoc. Ayon sa PHIVOLCS, bukod sa banta ng latest segment na bahagi ng fault, problema ngayon ang banta ng landslides, kaya kailangan daw ng relocation. Dapat hindi na talaga pabalikin yung mga nakatira doon. Hanapan sila ng relocation area of which we can provide. Sila na lang yung magbigay ng pondo para magpalagay ng mga bahay nila. Ang pinaka-urgent concern nito is maibalik yung kuryente. Mabuti naman kanina nasabi nila na maibabalik na nila within 1 day. Mula rito sa Ormoc, ako si JP Soriano, ang inyong saksi.